Tapusin muna dito yung sentensya nila sa Macau bago sila pauwi. Hello guys, magandang gabi. Yan, it's me again, Kamutika TV. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa YouTube channel ko, subscribe na, diba? Baka ikaw na lang hindi pa nag-subscribe. And guys, thank you sa support nyo. And sa mga magmamakaw, ayan, shoutout sa inyo. Sa mga nandito sa Macau, shoutout din. Ayan, galingan nyo guys, sipagan, tiyaga at dasal. Ayan, yan lang mga susi para sa tagumpay, di ba? Huwag kayo tamarin, kaya nyo yan. Kaya namin, kayo pa, di ba? Huwag kayong magbahala na marami kayo. Noon pa yan marami, hanggang ngayon marami din naman, di ba? Diba? Ganoon yun, masipag, tiyaga at dasal lang yan. Kung mayroon kang tatlo na yan, talagaan 100% yung chance mo makahanap ka ng trabaho dito sa Macau. Ayan, shoutout sa lahat. Ayan, shoutout sa mga nagko-comment dyan na papunta na ng Macau. Ayan, ingat lagi and magdasal, diba? Magdasal kayo na makalusot kayo sa immigration. Lalo mga galing sa Pinas. Pero yung mga cross country guys, wala nang problema pagdating ng Macau. Kasi yung Macau is di naman maigpit. Wala nang interview yan, diretso na bigyan ka ng 30 days. Bahala ka na kung anong gawin mo sa 30 days. Diba? Ayan, shout out sa mga naghanap dito ng trabaho. Kaya nyan guys. And for today's video guys, nakita nyo yung topic natin ngayon is, ayan, mga kababayan natin na nahuli. Ayan, nahuli sila, nakakaawa naman, nakakalungkot na, ayan, damay-damay niyan lahat pag Pilipino yung nahuli. Ayan. Yan guys, pag mga ganyan is, kulong yan. Diba? Kulong yan or, kulong talaga yan. Hindi pauwi dito. Hindi pauwi ng Pilipinas. Tatapusin muna dito yung sentensya nila sa Macau bago sila pauwi. Kaya kayo guys, sa mga nandito sa Macau, may mga trabaho is mag-ingat talaga. Mag-ingat sa mga naghahanap ng trabaho, mag-ingat kayo. Diba? Kakalungkot. Pilipino pa. May mga trabaho yan dito sa Macau, mga yan. And sayang, sinayang nila yung trabaho nila. Sinayang nila yung mga panahon na mandirigma pa sila, di ba nagtsaga sila, nakahanap sila ng trabaho. Ayan. Guys, yung mga ginagawa nyo sa Pilipinas, kung barumbado ka man doon sa Pilipinas, is huwag nyo dalhin sa ibang bansa. Kasi iba yan dito eh. Sa Pilipinas, makakatakas pa tayo eh, di ba? Pag nagkaroon tayo ng problema, kung saan man tayong lugar, pwede tayo pumunta sa ibang lugar. Diba? Magtago. Hindi katulad dito guys, wala kang pagtataguan dito sa Macau. Mahuli ka't mahuli. Ang lit lang ng Macau. Hindi kung tumakas ka man, mahuli ka sa airport. Diba? Sasakay ka ng aeroplano pauwi ng Pilipinas. Maliban na lang kung on the spot ginawa mo tong krimen na to, and then kinabukas ngayon mismo umalis kayo, pwede pa yun. Pero kung nagkaroon na ng investigasyon, wala, nahuli ka na yan, diba? Ayan guys, huwag nyo yung gagawin yan kasi pagsisiyan nyo na habang buhay, diba? Yan ang mahirap. Ayan guys, itong mga suspect na to is, ayan, nahulihan yan sila nagbibenta sila dito ng pinagbabawal na gamot. Ayan, huwag nyo yung gagayahin guys sa mga nandito sa Macau. Remind ko lang, huwag nyo yung gagayahin yan sa may mga trabaho, mga naghahanap. Kung may mag-alok sa inyo na ganun is, huwag kayo papayag. Kahit malaking bigayan, diba? Normal yan, malaking bigayan yan kasi pinagbabawal yan, diba? Para sa Pilipinas, ganun din yan dito eh. Malaking bigayan yan, siyempre maano ka eh. Tawag dun, matukso ka dun sa bigayan na malaki. Ay, okay to diba? Yung binibigay sa akin dito, lang ako, supplier, diba? Lang ako, delivery. Ang laki na, pang isang pang isang buwan, di ba? Sa ngayon, siyempre, hindi ka pa nahuli. Pag nahuli ka na, doon ka talaga magsisisi, di ba? Ayan yung itong na to, mga Pilipino is nahuli sila. Ayan guys, remind ko lang, pag may na-encounter kayo sa bahay nyo na nagaganon, example, may kaibigan ka nagaganon, umiwas ka na. Kasi pag under under surveillance, madadamay ka nyan. Damay ka niyan kasi kaibigan kayo, baka mamaya sabihin na nagagumaganon ka rin, di ba? Kaya guys, iwasan nyo yung ganun. Kung may ma-encounter kayong kaibigan, umiwas ka na. Ayan.
Kahit sa bahay, meron nagaganon sa bahay nyo dito sa Macau, is umiwas ka na, lumipat ka na ng bahay immediately. Pag may nalaman kang ganon, may kasamaan kayo na nagaganyan, gumagamit, umiwas ka na. Umalis ka na dyan at damay kayo nyan lahat dun sa bahay na yun. Diba? Magkakaroon yan ng investigasyon, ma-hold kayo nyan, diba? Masisira yung trabaho nyo, baka matanggal pa kayo sa trabaho dahil sa kanya. Kahit hindi naman kayo nagaganon, under investigation kayo, under surveillance kayo nyan, pag once na mayroon kayong kasama na ganon. Kaya yung mga nandito sa Macau na may trabaho, na nagaganyan, tigil nyo yan guys habang maga pa. Tigil nyo yan. Sayang yung trabaho nyo. Kung yun yung ginagamit nyo para pagpanggabi kayo, para magising kayo, maghanap kayo ng ibang bagay na solusyon na hindi kayo antukin. Kaya para sipagin kayo, yun ang ginagamit nyo. Guys, huwag nyong subukan. Masisira ang buhay mo. Diba? Baka mapauwi ka nang hindi sa oras. Swerte ka kung mapauwi ka lang, diba? Pero kung maano ka, paano kung ikulong ka, diba? Paano yun? Paano yung trabaho mo? Paano yung pamilya mo sa Pilipinas? Diba? Yun yung mahirap ganyan. Siguro malaking bigayan yung kaya nagawa nila ng ganun. Wala tayong magawa, di ba? Ngayon yung nagsisisi na sila ngayon kasi nahuli na eh. Ayan guys, kung may encounter man kayo sa bahay, umalis na kayo, di ba? Siyempre mag-observe din kayo dun sa bahay yung tinitirahan nyo. Baka di nyo alam, di ba? Meron ganun, di nyo alam ano na pala, di ba? Kaya guys, mag-iingat kayo. Huwag kayo makikipag salamuha sa mga ganyan na tao kasi yun yung ikakapahamak nyo. Pag mayroong ganyan, umiwas ka na. Ganun. Pag may mag-alok sa'yo na, try mo to. Wag kang susubok guys. Di bali na mag-inom ka na lang. Wag ka lang magganyan. Masisira talaga. Masisira yung pinagpaguran mo. Kung dati ka lang mandirigma, o galing kang icon, galing kang direct ka, laki ng sahod mo, tatrabaho ka, talagang sayang. Dahil lang dyan, masisira yung trabaho. Kaya guys, ano ko lang sa inyo, yung mga nagaganon dito sa Macau, itigil nyo na yan kasi kakapahamak nyo yan, diba? Pag may mag-alok sa inyo, wag kayong mag-distansya kayo, diba? Kung iiwas talaga kayo dyan, madadamay kayo yan sa mga ganyang tao, diba? Kakapahamak nyo yan, diba? May mga ipapakisuyo sa inyo na ganito, ihatid mo nga to sa ganito, i-check nyo muna guys. I-check nyo muna yung items kung may auto sa inyo kasi mamaya may papakuha sa inyo, diba? I-check, itanong nyo muna kung ano yan, diba? Mamaya magka-problema, diba? Meron pala nilagay dun, diba? I-check nyo muna guys yung item na kukunin nyo, pinakisuyo, check nyo muna kasi mahirap yan na meron pala doon. Mangyayari niyan is kasama ka doon sa nakaano pala yun, entrapment pala yun, diba? Mga ganon, entrapment operation pala yun. Inaano na pala yung kunwari buyer yun, pero ano pala, pulis, tapos ikaw naghatid. Ayan, naku po, damay ka doon, diba? Yung nakatakas, ikaw hindi. Wala kang kaalam-alam. Natanggal ka na sa trabaho, automatic, diba? Ganun yun, ganun guys. So, pag ganyan may magano sa inyo, kung lalo na di mo kakilala, kahit nakakilala mo, make sure mo pa rin, diba? Mas maganda na yung sigurado. Niremind ko lang kayo guys, mga ganyan, kasi meron yan dito sa Macau, hindi lang halata guys, diba? Dito naman kasi sa Macau, hindi lahat binabalita, hinukandaan dito sa Macau. Tinan mo naman, may mga piring sila, diba? Diba? Nakaano pa rin, diba? Hindi pa rin nakakahiya, hindi mo kilala yung mga tao na yan, pero nakalagay naman dyan sa caption, mga Pilipino, diba? Mag-ano ka na lang manghuhula ka na kung sino yun. Yun ang kagandaan dito hindi pinapakita mo ka sa atin sa Pilipinas, tarangkinin, kilala ka na kaagad diba? Dito kasi pero protektahan nila yung privacy ng tao, diba? Para hindi naman nakakaya, diba? Yun ang guys, remind ko lang sa inyo para magkaroon kayo ng idea dito sa Macau. Yan. Ingat kayo pag may mga kasama kayo sa bahay, iwas na kayo talaga, ha? Yan sinasabi ko. Huwag kayong baka mamaya mag-join pa kayo, ha? Pinapaiwas ko na kayo, nag-join pa kayo, nadamay, yun na talaga, nadamay ka na talaga nun. Isipin yung mga consequence sa mangyayari. And
Yun lang guys, thank you so much. And sana mayroon aral kayo na pulot sa mga advice ko sa sinabi ko. Yun lang guys, thank you so much. I love you all.